Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut, at sa bumubuo ng inyong programa at channel sa YouTube. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Veli, proud Visaya at nagwo-work dito sa Cebu City. Matagal mo na akong listener simula pa yata 2014 nung nag-aaral pa ako sa Maynila. Tapos nung bumalik ako sa Cebu, ay pinakikinggan ko pa rin ang iyong programa sa YouTube. Anyway, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking Tito Jude. Totoo niya itong karanasan at gustong gusto ko itong ibahagi sa inyo. Kasi nakakakilabo talaga ang mga naging kaganapan sa buhay niya. Papadudot high school pa lamang ako noong kinuwento ito ni Tito Jude sa akin. Pero sa pagkakaalala ko, isang hapon daw ay nagpaalam ang kanyang tiyuhin na umakyat ng ligaw sa kabilang baryo. Mag-aalas 7 na daw ng gabi nang sila'y umalis at may dala pang gitara. Naglakad lang sila dahil hindi naman uso ang mga sasakyan noon. Medyo malayo ang pupuntahan nila. At naisipan nilang mag-shortcut. Kaya lang ay hindi sila masyadong pamilyar sa dadaanan dahil minsan lang naman silang dumaan doon. Pero doon na nga lang sila dumaan para mas mabilis silang makarating sa lugar na pupuntahan nila. Madilim na din dahil wala nang masyadong bahay sa lugar na yon. At tanging gasera na lamang na dala nila ang nagsisilbing ilaw. Habang patuloy na naglalakad ay may nakapukaw sa kanilang atensyon. Sa hindi kalayuan ay may natanaw silang isang magandang bahay, malamansyon daw ang datingan nito. Malaki at maliwanag. Hindi nila inasahan na makakita ng mansyon sa gitna ng mapunong lugar. Sa pagtataka ay binilisan nila ang paglalakad upang makadaan sa bahay na yon. May mansyon pala dito? Sabi daw ng isa sa mga kaibigan niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Ben. Natatawa at naiiling naman daw si Tito Jude nang makita ang mansyon. Akalain ninyong may nakaisip na magtayo ng mansyon dito sa ganito kasukal na lugar? Sumingit naman daw ang isa pa niyang kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Jojo. Ang nakapagtataka, maliwanag ang bahay pero wala namang kable o poste ng ilaw sa paligid. At saan din ang koneksyon ng tubig niyan? Nagtataka niyang tanong. Malay naman natin, solar panel pala ang gamit nila. Tapos deep well naman ang tubig nila. Sagot ni Tito Jude sa kaibigan. Mula sa labas ay nakita nila na mukhang may party sa bahay na yon. Bukas din ang gate at nakita nilang may mga kumakain at nagiinuman at nagtatawanan pa. Hindi nila namalayan na isa sa mga bisita ang papalapit sa kanila, Papa Dudut. Mga Ginoo, pasok muna kayo. Tara kain muna kayo sa loob. Pangiting pag-anyaya daw ng isang babae. Inobserbahan daw ito ni Tito Jude. Maliit lamang ang babae, nasa kalahati lang daw niya ang taas nito. At natanaw niya sa loob.
na mga maliliit na tao ang nagdiriwang sa loob. Ay hindi na po, may pupuntahan pa po kami sa kabilang baryo. Napadaan lang kami, ang wika ni Tito Jude. Binaliwala ni Tito Jude ang pagiging maliit ng mga tao sa loob ng mansyon. Sa isip niya, baka may samahan ng mga unano sa lugar nila na nagpa siyang magkaroon ng reunion. Pero ang pinagtataka niya, halos laman daw siya ng kalye sa lugar nila pero wala naman siyang matandaan na mga nakakasalamuhang mga unano. Patuloy na inobserbahan ni Tito Jude ang mga unano. Mukhang mayaman daw ang mga ito dahil sa kasuotan nito. Ang mga babae ay tadtad na mga alahas na gawa sa ginto at diamante habang ang mga lalaki naman ay parang dadalo ng corporate meeting. Medyo nakaramdam pa nga ng hiya si Tito Jude kasi simple lamang ang kasuotan niya. "Huwag na kayong mahiya," wika pa ng babae na kinalaunan ay nagpakilalang siya raw ang may-ari pala ng mansyon. "Kaso ganito lang ang suot namin, hindi kami nakapormal," pahayag naman ni Tito Jude sa nagmamagandang loob na babae. "Walang kaso yan, kahit ano pa ang suot ninyo basta malinis, tanggap namin," ang sabi pa ng babae. Samantala hindi niya namalaya na nakapasok na pala ang dalawa niyang kasamahan at may hawak na plato ng pagkain. Sirenyasan siyang sumunod sa kanila at tila nalimutan na ang totoong pakay nila sa gabing yon. Talagang nasa kultura ng mga Pinoy ang mag-aya ng bisita kapag may handaan. Ngunit nagtataka talaga siya dahil hindi naman nila yon kakilala at wala na siyang magawa. Dahil nakapasok na yung kaibigan niya kaya sinundan niya na lamang ang mga ito. Sa sobrang busy ng mga tao doon sa pagsasaya ay mukhang hindi na sila pinansin ng mga ito. Kaya kumain na lang daw silang tatlo at umupo sa sala ng magandang bahay. Akalain mo yun? May tatangkad pa pala itong si paring Jojo. Natatawang bulong ni Ben sa mga kaibigan. Napahagikik naman si Tito Jude. Akala ko nga si Jojo na ang pinakapandak na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Biro pa niya sa kaibigang si Jojo na napapaikot na lamang ang mata. "Kayo talaga? Pinagdidiskutahan ninyo ang height ng mga tao dito? Huwag kayong ganyan. Pinapakain na nga tayo dito tapos pipintasan pa natin sila." Saway ni Jojo sa dalawang pasaway. Napahagikik naman ang tatlo pagkatapos magkulitan nang makita nila ang isang sexing babae pero kinulang sa height. "Parang Jojo, bagay kayo ng babae," bulong ni Ben na narinig ni Tito Jude. "Malay natin dito pala makikita ni Jojo ang soulmate niya," dagdag pa ng tsuhin ko. Napahagikik lang daw si Jojo at halatang kinikilig. Then inamin daw nito sa kanila na type nga niya yung sexing unano. Samantala ay nagpasya na silang tatlo na kumuha ng pagkain sa pag-aaya na rin ng babaeng may-ari ng mansyon. Binigyan daw sila nito ng tig-iisang plato, kutsara at tinidor. Masasarap naman daw ang mga nakahaing pagkain. Mga masarsang pagkain na sa tingin ni Tito Jude ay kaldereta at lechon paksiw. Meron din daw lumpiang ubod. Mga malalaking seafoods tulad ng mga alimasag, lobster, tahong, scallops at relyenong bangus. Pero ang ipinagtataka nila ay ang mga kulay ng kanin na nasa hapag. Hindi daw kasi ito tipikal na kulay puti. Kulay itim daw ang mga ito. "Bakit nga ba itim ang kanin dito?" nagtatakang wika pa ni Tito Jude. "Baka tsampurado yan," nagtataka ring sabi ni Ben sa kanya. Tumikim naman ang kaning itim si Jojo at mukhang nagustuhan daw ito. Kaya kumuha na rin daw sila ng kakaibang kanin. Kung i-describe daw ang lasa ng kanin ay para daw itong kaning malagkit na pinakuluan at niluto sa coconut milk. Manamis-namis. Habang kumakain ay merong napansin sina Tito Jude, Ben at Jojo. "Mga pre, ang tabang naman ng pagkain nila," puna pa ni Ben. "Oo nga, walang lasa," pabulong na segunda naman ni Jojo. Nakailang subo na daw sila at wala talagang lasa ang pagkain.
Manghingi kaya tayo ng asin? Suhestyon naman ni Tito Jude. Sumang-ayon naman si Ben. Oo pre, para magkalasa naman tong kinakain natin. Dagdag pa niya. Kaso mga pre, baka ma-offend naman si ate. Baka isipin niya na pinipintasan natin ang handa nila. Tayo na nga lang yung dayo dito tapos ganito pa ang iaasal natin. May pag-aalalang wika naman ni Jojo. Mas ma-offend sila kung hindi natin uubusin tong pagkain kinuha natin. Sabi naman ni Tito Jude. Mamayang kaunti ay napadaan daw ang babaeng nag-imbita sa kanila. Kaya nakakuha ng pagkakataon sina Tito Jude na makahingi ng asin. Ate, baka pwede naman makahingi ng asin, wika niya. Pero laking gulat daw ni Tito Jude nang magpanik ang babae. Asin? Asin? Sumigaw daw ang babae ng asin na parang may halong takot sa kanyang mukha. Lahat daw ng bisitang unano ay napatingin sa kanilang tatlo at nagsimula mga itong magkagulo sa loob ng bahay na yon. Yun ang huling naalala ng tito niya dahil nawalan daw sila ng malay ng mga kaibigan niya. At pagkagising niya ay umaga na at nakahiga daw silang tatlo sa ilalim ng malaking puno at nakasabit pa daw ang gitarang dala nila. Ginising niya ang mga kasamahan at dali-daling umuwi daw dahil sa takot. Pag-uwi ay napagalitan pa daw siya ng mga magulang dahil inumaga na siya kaya doon na niya kinuwento ang lahat. Ayon pa kay Tito Jude ay sinubukan daw nila na dumaan ulit doon ngunit hindi na nila nakita ang bahay na yon at tanging ang malaking puno lang talagang nakatayo doon. At yon ang natatandang kong kwento sa akin noon ni Tito Jude. Sa buong buhay niya ay marami daw siyang na-experience na kababalaghan. Madalas daw ay dulot ng duwende o nuno sa punso. Pero pinagwawalang bahala na lamang niya kasi ayaw raw niyang maparatangang baliw ng ibang tao. Sa amin lang niya ikinikwento ang mga nakakakilabot na karanasan dahil alam niyang hindi namin siya huhusgahan at naniniwala kami sa kanya, Papa Dudut. Samantala lumipas ang ilang taon at dumating ang moving up ceremony ko. Si Tito Jude ang tumayong guardian ko noon at nagsabit sa akin ng medalya noong hirangin ako bilang with highest honors. Ngayon kung itatanong ninyo na bakit si Tito Jude ang nagsabit ng medalya sa akin at hindi ang mga magulang ko ay nagkasabay-sabay kasi ang graduation naming tatlong magkakapatid at lahat kami nagtapos bilang honor students sa parehong school na pinapasukan namin. Si Ate Norn ay nagtapos with highest honor at si Mama ang nakatokang magsabit ng medalya sa kanya. Sumunod naman si Kuya Jelsie na nagtapos naman with honors at si Papa ang nakatokang magsasabit ng medalya sa kanya. Habang ako naman ay si Tito Jude nga ang nakatoka sa akin. Actually, I really don't mind kasi close ko naman siya at parang tatay na rin ang turing ko sa kanya. Samantala after ng graduation ay napagpasyahan ni na Mama at Papa na pag-aralin na sa Maynila kaming tatlo. Pero humindi muna ako at nagpasya na magpahinga muna ako ng 1 taon. At saka nagkaroon din kami ng problemang pinansyal kaya bilang bunso, ako na lang muna ang nag-sacrifice. Nagtuloy sina Ate Noreen at Kuya Jelsie sa Maynila. Kasama sina Mama at Papa habang ako ay nagpaiwan sa bahay ni na Lola kung saan ay nakatira din si Tito Jude. Isang araw habang kami ni Lola ay nasa sala, kaming tatlo ay nanonood ng paboritong noontime show. Si Tito ay nagpaalam kay Lola na magpuputol sila ng mga punong kahoy sa gubat upang gawing uling at ibenta. Naalala ko pa kung paano siya sinabihan ni Lola na huwag at baka mapaano ka pa. Ngunit hindi pa rin nagpaawat si Tito at sumama pa rin sa masukal na gubat upang manguha ng mga punong kahoy. Gabi na nang dumating si Tito at narinig kong pinagalitan siya ni Lola. Pero nilalambing siya ni Tito Jude. May pagkamamas boy kasi ang tiyuhin kong yon. Pero papadudot kinabukasan ay nagulat at nagtaka na lamang kami nang biglang nilagnat si Tito Jude.
Akala namin ay normal na lagnat lamang dahil mapang-asar pa rin siya sa akin. Hanggang sa pumatakang 4:00 ng hapon ay nanginginig na siya at inaapoy ng lagnat. Lahat ng kinain niya ay isinuka na rin niya. Buti na lamang at noong maggagabi na ay surpresang umuwi si mama sa bahay para dalawin kami. Pero imbes na pagsaluhan namin ang dala niyang litsyong manok at isang bilaong palabok ay nataranta siya dahil sa kalagayan ni Tito Jude. Pagkatapos ay agad na tumawag si mama ng tricycle para dalhin si Tito sa ospital. Si mama na rin ang sumama sa ospital at kami lang ni Lola ang naiwan sa bahay. After an hour ay biglang nagring ang telepono ni Lola at narinig kong si mama ang kausap niya. Na sinabing, "Ma, ilalabas ko si Jude dahil okay naman lahat ng laboratories niya. Uuwi na kami." Lumipas ang gabi na inaapoy pa rin ang lagnat si Tito Jude kaya lahat kami ay sa sala na tulog para mabantayan siya. Kinaumagahan ay nagising kaming lahat sa sigaw ni Lola at lahat kami ay kumaripas ng takbo papunta ng kusina. Naabutan namin si Tito Jude na kumakain ng sobrang dami as in madami at uminom ng 1 galon ng tubig. "Bakit hindi niyo ako ginising, Ma? Gutom na ako," ang sabi ni Tito Jude na parang wala sa katinoan. Inawakan siya ni mama at wala nang ang lagnat si Tito pero dahil sa nakita namin ay nagpatawag si Lola ng albularyo dahil hindi normal ang kinikilos ni Tito. "Veli," tawag sa akin ni Tito Jude. "Natatandaan mo ba yung kinuwento ko sa iyo dati tungkol sa mansyon na nakita namin sa gubat?" "Oo Tito, bakit po?" Nagtatakang balik ko sa kanya. "Nagpakita sa akin kagabi yung babaeng unano na nag-aya sa aming 3 nina Ben at Jojo noon na kumain sa handa nila. Pero nagtataka ako, bakit siya galit sa akin? Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya pero sinigawan niya ako at pinagsasampal sa mukha. Nakikiusap ako na itigil na niya ang ginagawa niya sa akin pero patuloy pa rin siya sa pagsampal at paghampas sa akin. Na para bang ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya." Kwento pa ni Tito Jude sa akin. Nagkatingin na naman sina mama at lola nang marinig nila ang kwento ni Tito Jude at mas naging kumbinsido sila na kailangan talagang dalhin ang tiyuhin ko sa albularyo. 9:00 ng gabi umalis si mama at lola para tawagin ang albularyo at ako naman ang naiwan. Habang nakaupo sa sala ay tinawag ako ni Tito. "Halika, sayaw tayo," sabi niya sa akin na para bang wala ulit sa sarili. Sobrang takot ko pero tumayo ako at hinayaan kong isayaw niya ako. Isinayaw niya ako sa sayaw na pang sinauna. At mas lalong kinatakot ko dahil kinausap na rin niya ako ng lengguwahe na hindi ko maintindihan. Hanggang sa dumating si mama at naabutan niya kami ni Tito na nagsasayaw. Inila ako ni mama at tinanong kung anong ginagawa namin at sinabi ko sa kanyang lahat. Pinaupo ko ni mama at narinig kong sinabi ni Tito, "Ate, sayaw tayo." Deadma lang noon si mama habang ang albularyong kasama nila ay mayroong kinuha sa loob ng kanyang dalang bag. "Ate, sige na please," insist pa ni Tito Jude na parang bata na nakikiusap. Nagsimula na ang albularyo na mag-set up at magdasal para kay Tito. Habang itong si Tito Jude ay tumatawa ng matinis na boses na parabang boses bata at nagsasalita ng lengguwaheng hindi maintindihan. Kinilaunan nang matapos ang dasal ay nagulat na lamang kami sa sinabi ng albularyo. May nadaganan siyang anak ng prinsipe ng mga duwende. Ang kalahating katawan ng duwende ay lupaypay na siya nitong ikinamatay at ang gustong mangyari ng ina ng duwende ay buhay din ang kapalit, pero subukan natin kausapin at mag-aalay tayo. Pagkatapos noon ay inutusan ng albularyo sina mama at lola na bumili ng mga pagkaing dagat at isang bilaon ng kakanin. Yun daw kasi ang nakagawi ang alay para sa mga duwende. Wala namang sinayang na oras sina mama at lola at sabay silang lumabas papunta ng palengke. Hapon na sila noong nakabalik at pagpatak ng 6:00 ng gabi ay doon na nila sinagawa ang pag-aalay sa mga duwende.
Samantala habang tumatakbo ang oras ay unti-unting nangingitim ang kalahating katawan ni Tito at parang gulay na lupaypay. Pero may mga oras na parang okay naman siya at malakas. Pero may oras din na nagsasalita siya ng lengguwahe na hindi namin maintindihan at madalas ay mag-aya na sumayaw. Hanggang sa sumapit ang alas 12 ng madaling araw at nandun muli ang albularyo upang subukang ulit na makipag-usap. Ngunit lahat kami ay nagulat nang magsalita si Tito Jude. Ma, okay na ako. Kukuhain nila ako bukas bago mag-alas 4. Ate, si Villy alagaan mo ng maigi ha. Bili nito kay mama. Tapos ay sa akin naman bumaling si Tito Jude. Villy, halika dito, huwag kang matakot, si Tito pa rin to. Nung una ay nag-alinlangan ako lumapit pero sumunod ako at inalalayan ako ni mama. Baka kung anong gawin sa akin pero nag-request si Tito na isayaw ako at pumayag sila. Habang sinasayaw niya ako, Papa Dudut, ay humagulhol siya ng iyak at sinabing mahal na mahal niya ako. Hanggang sa si mama at lola naman ang tinawag niya at nagpasalamat. Lahat kami ay nag-iyakan pero nagulat kami nang biglang tumayo si Tito at nagsabing bihisan siya ng maayos. Aligaga si mama at lola na naghanap ng paboritong t-shirt at pantalon niya. Matapos bihisan ay agad na kinantahan ang sarili at sinabing, maayos ba ang itsura ko? Gusto ko ay maayos ako bago nila ako kunin. Magulhol naman si lola. Hindi ka nila makukuha sa akin, pagmamatigas pa niya. Kung hindi ako sasama sa kanila ay kukunin nila si Villy. Seryosong wika ni Tito Jude. Kinilabutan naman ako sa aking mga narinig. Nagpatuloy naman ang tiyuhin ko. Kaya ako na ang magsasakripisyo. Tutal ay ako naman din ang may kasalanan. Aniya. Humingi naman ng tulong si mama at lola sa albularyo pero ang sabi lang nito sa kanila ay wala na raw siyang magagawa dahil yon ang gusto ng mga duwende. Hanggang sa sumapit na nga ang alas 4 ng madaling araw, natagpuan na lang namin si Tito Jude na hindi na humihinga habang nakahiga sa kanyang kama. During burol ni Tito ay may matandang sumilip sa kabaong at sumigaw na siya naming ikinagulat. Sabi niya noon sa akin, Lola, hindi yan ang anak mo, hindi yan si Jude. Ang nakikita ko ay isang puno. Hindi namin alam kung maniniwala kami o hindi sa sinabi ng matandang yon. Pero hindi ko mapigilang umiyak habang sumilip ako sa labi ng tiyuhin ko na nasa loob ng kabaong. At kung totoo mang hindi talaga yon ang katawan ng tiyuhin ko, wala na rin kaming magagawa pa. Hinayaan na lang namin at tinanggap ng maluwag ang sinapit ng Tito Jude ko para sa kapapanatag ng kanyang kaluluwa. Sa kabilang banda, makalipas ang 6 na buwan ay kasama ko ang ilang kong kaibigan habang nangunguhan kami ng kahoy sa gitna ng gubat. Hindi ko na malayang napahiwalay ako sa kanila. Sa madaling sabi, naligaw ako. Siyempre kinabahan ako at natakot dahil mag-aalas 5 na ng hapon yon. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa nagulat ako nang may makita akong isang mansyon. Maliwanag ang loob nito at alam kong maraming tao sa loob dahil natatanaw ko ang mga anino nila sa kortina. Pero halatang maliliit na tao ang nasa loob kasi parang mga anino ng ulo lang ang nakikita ko. Pupuntahan ko na sana ang mansyon nang biglang may humawak sa balikat ko mula sa likod na parabang pinigilan akong pumunta doon. Siyempre nagulat ako at natakot. Napalingon ako sa akin likuran at nakita ko ang isang lalaki na kasuot ng mahaba at puting damit na may hoodie. May dala din itong isang malaking basket na punong-puno ng mga sariwang prutas. Kung hindi ako nagkakamali, may mga nakita akong pakwan, melon, grapes, strawberries, mga saging, mga chiko, aratilis at bayabas. Umuwi ka na, hinahanap ka na ng lola mo, ang sabi nito sa akin. Nakakakilabot kasi malamig ang kanyang boses. Pero agad ko ring na-realize na parang pamilyar sa akin ang boses ng lalaki. Pero sa sobrang haba ng hoodie niya ay hindi ko makita ang kanyang mukha. Pero sa halip na magtanong ay sumunod na lamang ako. Naglakad na ako palayo sa direksyong tinuturo ng misteryosong lalaki na naka-hoodie. Narinig ko ring nagpatuloy ang lalaki sa paglalakad papunta sa mansyon. Mamayang kaunti ay nakarinig ako ng pagbukas ng pinto.
kasunod ng mga masasayang boses. Binalikan ko ng tingin ang mansyon at nakita kong sinalubong ng mga malit na tao ang lalaking naka-hoodie. Tuwang-tuwa ang mga ito sa dala nitong mga prutas. Tapos ay nakita ko na pinapasok na rin ng mga unano ang lalaking naka-hoodie. Pero Papa Dudut, bago ito pumasok ay nagtanggal ito ng hoodie at humarap sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita dahil ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Tito Jude. Walang nagbago sa kanyang itsura maliban na lamang siguro sa maputla niyang balat. Tumingin muna siya sa akin pagkatapos ay ngumiti na para bang nagpapaalam. Tapos ay pumasok na siya sa loob ng mansyon ng mga duwende. Tingin ko'y mukhang masaya naman siya sa bago niyang tahanan. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makasalubong ko ang mga kaibigan ko na kanina pa palang naghahanap sa akin. Samantala pag-uwi ko ay agad kong ikinuwento kay Lola ang aking naranasan. Siyempre naiyak lamang kaming pareho noon at nagdasal kami para sa kakatahimik ng kaluluwa ni Tito Jude. Samantala makalipas ang 1 taon ay ako naman ang pinag-aral ni na Mama at Papa sa Maynila. Sinikap ko makapagtapos hanggang sa kolehiyo. At doon ko nga nadiskubre ang inyong programa. Ang iyong programa ang naging stress reliever ko. At ilang beses ko na rin pong binalak na mag-share ng aking kwento sa inyo and finally ay nangyari na ngayon. Papa Dudut, sa ngayon ay nag-work ako sa Cebu City kasama ang aking mga magulang at lola. Maraming taon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa akin ang mga alaala ni Tito Jude. At hindi ko siya makakalimutang isama sa aking mga dasal. Muli hanggang dito na lamang at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Abangan ko ito sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Villy. Napakinggan natin ang tunay na kwento ni Villy. Nasa sa atin na po yan kung kayo po ay maniniwala o hindi. Ang mahalaga ay nag-iwan po ito ng isang magandang aral sa ating lahat na matuto tayong rumispeto sa kalikasan. Kapag pumunta tayo sa isang lugar kung saan ay hindi tayo pamilyar, huwag po nating kakalimutan na magtabi-tabi po o di kaya ay matuto tayong magpaumanhin o magbigay galang sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Wala namang mawawala sa atin kung gagawin po natin ito. Sa mga hindi naman naniniwala sa duwende o laman lupa, isipin nyo na lamang na ginagawa nyo ito para sa kalikasan. Kung tayo po ay pupunta sa gubat, hindi po tayo pwedeng magkalat. Tandaan natin hindi lang tayo ang naninirahan dito sa mundo. Kaya maging alerto tayo sa lahat ng oras at pahalagahan natin at irespeto ang lugar na pinuntahan natin at dinaraanan natin para sa huli wala tayong maging problema. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Salamat po sa mga nakapag-subscribe na. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut.
Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.